Isinusulong ng Senado na mas bigatan ang parusa sa mga mapapatunayang sangkot sa carnapping. Sa tala kasi ng PNP, libo-libo ang ninanakaw ng mga motorsiklo at kotse at mas dumarami pa ito kada taon. Makibalita tayo kay Sandra Aguinaldo. Sadyang mapangahas na raw ang mga carnapper ngayon ayon sa PNP Highway Patrol Group. Noon nga raw unang 6 na buwan pa lang ng taong 2014, 2 kotse at 15 motorsiklo ang nananakaw kada araw sa buong bansa. Kaya sa pagdinig ng Senado, isinulong ang mas mabagsik na batas laban sa mga carnapper. We recommend that no bail is recommended if committed by criminal groups, gangs, or by means of violence or intimidation of any persons or force upon things, or when the owner, driver, occupant of the carnap vehicle is killed or raped. Noong 2013, umabot sa mahigit 10,000 motorsiklo ang nanakaw. Lalo pang dumami noong 2014 na pumalo sa halos 12,000. Ngayon, unang 3 buwan ng 2015, nasa mahigit 3,000 motor na ang natangay ng mga kawatan. Pagdating naman sa mga kotse at iba pang sasakyan, aabot sa mahigit 1,400 ang nanakaw noong 2013 at 2014. At sa unang quarter ng 2015, umabot na sa higit 300. Puna ni Senadora Grace Poe kung ano-ano na nga raw ang naitawag sa mga carnapping syndicate dahil sa kanilang mga modus operandi, gaya ng bundol gang, bukas kotse gang, basag kotse gang, at basag itlog o kamatis gang. Sometimes lives are lost due to carnapping and illegal towing with violence and intimidation. And it takes so long to be able to prosecute or even to catch the culprits behind it. That is the greatest tragedy. Puna naman ng ilang anti-crime groups, matapang ang mga magnanakaw ng mga sasakyan dahil kulang ang bilang ng mga pulis sa bansa. Madali rin daw makapagpiyansa ang mga suspect at may mga pulis din umano na sangkot sa ganitong gawain. Isa pa raw sa madalas mangyari ang makina ng isang single motorcycle na ililipat bilang motor ng bangka, kaya hirap nang matunton ng PNP. These are well-organized syndicates. They have killers. They can pay off government public servants, officials from LTO. Kahit mag-meeting tayo paulit-ulit dito, hindi sila takot. Yun ang bottom line dito. Hiniling din ni Senador Tito Soto na isabpina ng Senado ang Blue Book na sinasabing nabanggit noong 2011 ni dating DILG Secretary Jesse Robredo na hawak daw niya at naglalaman umano ng mga pangalan ng mga sangkot sa carnapping. Sandra Aguinaldo, GMA News.